Aries, nararamdaman mo ba ang kakaibang hatak sa iyong puso nitong mga nakaraang araw? Kahit gaano mo subukang baliwalain, may isang bagay o isang tao na patuloy na tumatawag sa iyong kaluluwa. Sa Setyembre 12, ibubunyag ng universo kung bakit mas malakas kaysa dati ang enerhiyang ito. Handa na ang tarot cards upang ilantad ang katotohanang maaaring magbago ng iyong kapalaran. Isipin mong sa wakas ay mauunawaan mo kung bakit hindi ka makabitaw, kung bakit paulit-ulit lumilitaw ang mga palatandaan, at kung ano talaga ang kahulugan ng koneksyong ito para sa iyong hinaharap. Huwag mong talikuran ngayon ang mensaheng ito ay nakatakdang dumating sa iyo ngayong araw. Aries, may paraan ang kapalaran ng pagbulong sa atin sa oras na hindi natin inaasahan. Minsan ito'y dumarating sa mga panaginip na tila tunay, minsan sa mga damdaming bigla na lamang sumusulpot ng walang dahilan, at minsan sa katahimikan kung saan ramdam mong hinihila ang iyong puso patungo sa isang tao, kahit pa may distansya o katahimikan na naghihiwalay sa inyo. Sa Setyembre 12, ang hatak na ito ay magiging imposible ng baliwalain. Ang universo ay umaayon at ibinubunyag ng tarot kung bakit hindi mapakali ang iyong kaluluwa. Hindi lang ito isang pagbasa ng baraha, ito ay isang salamin ng iyong nakatagong katotohanan. Para sa maraming Aries, ang sandaling ito ang simula ng kaliwanagan, isang pagkakataong maunawaan kung ano ang matagal nang bumabagabag sa iyong isipan. Maaaring ito ay hindi natapos na pag-ibig, isang ugnayang espiritual, o palatandaan ng mas malaking bagay. Naghihintay ang mga sagot. Manatili hanggang dulo, dahil ang ibubunyag ng tarot ay maaaring magdala ng tagumpay na matagal nang hinahanap ng iyong puso. Cosmic Energy Setup, Setyembre 12. Aries, ang petsang Setyembre 12 ay hindi basta-basta para sa iyo. Taglay nito ang panginginig na ginigising ang mga nakatagong hibla ng kapalaran. Sa astrolohiya may mga araw na tila mas mabigat ang kahulugan, na parabang ang universo ay naglalagay ng ilaw sa iyong puso. Para sa Aries, isa ito sa mga makapangyarihang araw na iyon. Maaaring nararamdaman mo na ang mga palatandaan, mga gabing walang tulog, bigla ang pag-iisip sa isang taong pilit mo nang kinalimutan, o mga di inaasahang paalala ng kanilang presensya sa pamamagitan ng mga numero, musika, o kahit mga bulong ng pangalan na tila naririnig mo kahit walang tao sa paligid. Hindi ito mga aksidente, ito ay mga hudyat. Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating marinig, may tamang panahon para sa lahat. At ang Setyembre 12 ay isang bintana ng pagkakaayon, isang kosmikong pagbubukas kung saan nagsasanib ang iyong damdamin at espiritual na landas. Ipinapakita ng tarot na sa araw na ito, ang harang sa pagitan ng iyong nararamdaman at ng katotohanan ay nagiging mas manipis. Kaya mas matindi ang hatak na iyong mararamdaman. Para sa Aries, na kilala sa tapang at alab ng damdamin, ang enerhiyang ito ay parehong biyaya at hamon. Ang iyong maalab na espiritu ay ayaw maghintay. Nais mo ng kasagutan, nais mo ng kaliwanagan, nais mong malaman kung bakit patuloy ka pa ring naakit sa taong ito. Sa wakas, inihahanda ka na ng universo para sa sagot. Ipinapakita ng mga baraha na ang iyong kaluluwa at ang kanila ay nakatali sa mga hindi pa natatapos na aralin. Ang mga araling ito ay hindi parusa, kundi mga paanyaya para lumago, maghilom, at marahil muling magtagpo. Isipin mo ang Setyembre 12 bilang isang pintuan. Sa likod nito, naroon ang paliwanag sa mga ligalig na iyong dala. Kapag bumukas ito, makikita mo ng malinaw kung ang koneksyong ito ay nakatakdang manatili, o kung ito'y panahon na upang bitawan at umangat ka palalo. Ano man ang maging sagot, Aries, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ang enerhiya ng petsang ito ay hindi lang gagalaw sa iyong puso, kundi magbibigay rin ng pagkakataon na ihanay ang iyong sarili sa mas dakilang kapalaran. The pull toward them, paliwanag ng damdamin. Aries, pag-usapan natin ang damdaming hindi mo matanggal-tanggal sa iyong puso. Hindi lang ito alaala. Hindi lang ito pananabik. Para bang may hindi nakikitang sinulid na nag-ugnay sa iyong puso patungo sa isang taong nananatili sa iyong kaluluwa. Kahit gaano man sila kalayo o gaano man katagal ang lumipas, nananatili ang hatak. Kahit subukan mong abalahin ang sarili sa trabaho, mga kaibigan, o kahit bagong koneksyon, sa kaibuturan, palaging bumabalik ang iyong enerhiya sa kanila. Hindi ito kahinaan. Hindi rin ito pagkahumaling. Ito ay paalala ng universo na may mga kaluluwang inilalagay sa ating paglalakbay para sa isang tiyak na dahilan. Sa paniniwalang Pilipino, madalas sabihin, kapalaran ay hindi matatakasan. At para sa Aries, na nagmamahal ng buong tapang at tapat,
ang hatak na ito ay palatandaan na may bagay pang hindi tapos. Napansin mo ba kung paanong patuloy kang pinapadalhan ng universo ng mga paalala? Maaaring bigla mong marinig ang paborito nilang kanta habang sakay ng jeepney. Maaaring makita mo ang kanilang pangalan sa isang piraso ng papel o sa isang online post. Maaari mo pang madama ang kanilang presensya sa iyong mga panaginip na napakalinaw na nanginginig ka pa pagkagising. Ito ay mga espiritual na alinggaunggaw, Aries. Ipinapakita ng tarot na kapag nakaugnay ang iyong enerhiya sa isang tao, ang bigkis na iyon ay naglalakbay lampas sa oras, sa layo, at sa katahimikan. Pero bakit ngayon? Bakit sa Setyembre 12? Ipinapakita ng mga baraha na ang petsang ito ay gumigising ng isang malakas na alon ng damdamin para sa Aries. Ito ang sandali kung kailan umaahon ang mga pinipigilang damdamin na pinipilit kang harapin ang mga ito. Ayaw ng universo na patuloy kang magdala ng mga tanong na walang sagot. Ang hatak na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa kaliwanagan, tungkol sa paghilom, at tungkol sa pagbabalik ng mga piraso ng iyong sarili na naiwan sa kanila. Tignan mo, Aries, ang iyong tanda ay pinamumunuan ni Mars, ang planeta ng apoy, lakas, at pagnanasa. Kaya mas matindi ang iyong mga koneksyon kaysa sa karamihan. Kapag nagmamahal ka, hindi ka nagbibigay ng bahagi lang ng sarili mo, ibinibigay mo ang buong puso, ang buong enerhiya. Kaya kapag naputol ang ugnayan, nananatili ang marka. Ang apoy ay hindi basta namamatay. Sa halip, ito ay nagiging tuloy-tuloy na hatak. Isang magnetikong puwersa na bumubulong, may karugtong pa ang kwentong ito. At ang totoo, Aries, ang hatak na ito ay hindi isang panig lang. Kinukumpirma ng tarot na ramdam din nila ito. Kahit hindi nila aminin, kahit magpanggap silang nakalimot na, dama pa rin ng kanilang espiritu ang bigat ng koneksyon nyo. Kaya nananatili ang enerhiya. Kaya nararamdaman mo ang kanilang presensya sa mga oras na hindi inaasahan. Pareho kayong nahuhulog sa iisang hindi nakikitang agos, at ang Setyembre 12 ang sandaling iahon ng agos na ito ang lahat sa ibabaw. Kaya huwag mo itong baliwalain, Aries. Ang hatak na iyong nadarama ay isang banal na paanyaya. Maaaring humantong ito sa muling pagkikita, o maaari itong humantong sa pagbitaw, pero alinman dito, ito ay magpapalaya sa iyong puso. Paalala ng universo, ang pag-ibig, gaano man ito kataling o komplikado, ay laging nag-iwan ng bakas. At sa petsang ito, sa wakas ay makikita mo kung bakit hindi kailanman nawala ang bakas na yon. Tarot Card Revelation, nagsasalita ang baraha. Aries, ngayon papasok tayo sa pinakapuso ng mensaheng ito, ang tarot spread na nagbubunyag ng katotohanan sa likod ng hatak na iyong nararamdaman. Ang mga baraha ay hindi basta random, sila'y mga salamin ng iyong kaluluwa, ipinapakita ang mga enerhiya na dala mo, ang mga araling naghihintay, at ang kapalarang unti-unting nahahayag. Sa pagbasa na ito, 4 na baraha ang lumitaw, bawat isa'y nagsasalaysay ng bahagi ng iyong kwento, The Lovers, nakaraang koneksyon. Ang unang baraha na lumitaw ay The Lovers, at agad malinaw ang enerhiya, hindi ito basta ugnayan lang. Kinukumpirma ng universo na ang naramdaman mo, at patuloy mo pa ring nararamdaman, ay kailanman hindi ordinaryo. Ang Lovers ay sumasagisag sa mga koneksyong pangkaluluwa, mga ugnayang isinilang hindi lang dahil sa pisikal na atraksyon, kundi dahil sa mismong tadhana. Sa paniniwalang Pilipino, madalas sabihin, may kabiyak ang bawat puso. At ipinapakita ng barahang ito na ang taong ito ang kumakatawan sa enerhiyang iyon para sa iyo. Maaaring kayo'y naging magkasama sa realidad o marahil ay naramdaman mo lang ang hatak kahit walang ganap na commitment, ngunit hindi maikakaila ang lalim. Ang Lovers ay patunay na ang bigkis ay espiritual, at kahit ang mga desisyon o sitwasyon ang nagdala ng paghihiwalay, ang enerhiya ng pagpiling iyon ay patuloy na umaalingaw sa iyong buhay. Damuon, kasalukuyang hatak. Ang ikalawang baraha ay Damuon. Ito ay baraha ng hiwaga, mga panaginip at ilusyon. Ipinaliwanag nito kung bakit ka balisa, kung bakit mo nararamdaman ang kanilang presensya, kahit sa katahimikan. Ipinapakita ng muon na marami pang nakatago. Hindi pa lahat ay nasasabi, hindi pa lahat ay nabubunyag. Para sa Aries, ito ay malinaw na sumasalamin sa iyong kasalukuyang kalagayan, hinahanap mo ang katotohanan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang muon ay nagsasabi rin ng mga espiritual na koneksyon na madalas magpakita sa mga panaginip. Kung paulit-ulit mo silang napapanaginipan, Aries, hindi ito aksidente. Kinukumpirma ng tarot na inuulit lang ng iyong subconscious ang alam na ng iyong kaluluwa, may bagay pang hindi tapos.
Paalala ng muon na darating ang kaliwanagan, ngunit kailangan muna ang tapang para harapin ang mga anino, The Tower, nakatagong katotohanan. Ang ikatlong baraha ay The Tower, isang barahang kinatatakutan ng marami, ngunit nagdadala ng kinakailangang revelasyon. Ang Tower ay sumasagisag ng biglaang pagbabago, nakagugulat na katotohanan, at pagbagsak ng mga maling pundasyon. Aries, ito ang sandali ng pagbasag ng ilusyon. Malapit sa Setyembre 12, asahan ang isang revelasyon, isang bagay na aalis sa kalituhan at pipilitin kang makita ang koneksyon ng malinaw. Maaaring masakit ang katotohanang ito o maaari rin itong magdala ng kalayaan. Ano man ang maging anyo nito, tiniyak ng Tower na ito'y yayanig sa iyo, ngunit ito rin ang magpapalaya. Sabi ng karunungang Pilipino, ang katotohanan ang magpapalaya. Ipinapakita ng barahang ito na anumang matagal nang nakatago, damdamin, dahilan o intensyon ay ilalantad. At kapag dumating ang sandaling iyon, mauunawaan mo na kung bakit matagal ka nang hinahatak patungo sa kanila. The Star, kinalabasan at pag-asa. Ang huling baraha ay The Star, simbolo ng paggaling, pag-asa, at banal na paggabay. Matapos ang matinding yumanig na enerhiya ng Tower, dumarating ang Star bilang pangako na susundan ito ng kapayapaan. Aries, nangangahulugan ito na anuman ang revelasyong haharapin mo, ginagabayan ka ng universo tungo sa paggaling. Nagliliwanag ang Star sa itaas mo, nagpapaalala na ang kapalaran ay hindi tungkol sa parusa, ito'y tungkol sa paglago. Tinitiyak ng barahang ito na matatagpuan mo ang kaliwanagan, balanse, at panibagong sigla. Maaaring dalhin ka ng landas pabalik sa kanilang mga bisig, o kaya na maipatungo sa sarili mong kalakasan. Ngunit anuman, ang Star ay nangangako ng mga biyaya. Ang hatak na nararamdaman mo ay hindi upang sirain ka, kundi upang ipaalala na ang iyong puso ay buhay pa rin at ang iyong kaluluwa ay patuloy na ginagabayan ng liwanag, ang kwento ng spread. Pinagsama-sama, malinaw ang larawan. The Lovers, ipinakita ang bigkis na sinimulan ng tadhana. The Muon, ipinaliwanag ang kasalukuyang kalituhan at nakatagong enerhiya. The Tower, nagdala ng katotohanang bumabasag sa ilusyon. The Star, nagbalik ng pag-asa, kapayapaan, at direksyon. Aries, ang spread na ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, ito'y tungkol sa pagkakaayon. Inihahanda ka ng universo upang ipakita kung bakit hindi mapakali ang iyong kaluluwa, at kung bakit mahalaga ang Setyembre 12. Tiniyak ng tarot, totoo ang hatak na nararamdaman mo, darating ang katotohanan, at susundan ito ng paggaling. Magtiwala ka sa proseso, dahil ito ang iyong sandali ng revelasyon. Mensahe para sa Aries, pag-ibig at paghilom. Aries, ngayong nagsalita na ang tarot, dalhin natin ang mensahe ng mas malapit sa iyong puso. Ipinakita ng mga baraha hindi lamang ang katotohanan ng iyong koneksyon, kundi pati ang gabay na kailangan mo upang maghilom, lumago, at tahakin ang iyong kapalaran ng may lakas. Una, tandaan ito, ang hatak na nararamdaman mo sa kanila ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng iyong lalim, ng iyong alab, at ng iyong tapang na magmahal ng lampas sa hangganan. Maraming tao ang tumatakas mula sa ganitong damdamin, ngunit iba ang Aries. Hinaharap mo ito, kinikilala mo ito, at pinapayagan mong madama ito. Kaya't pinararangalan ka ng universo ng mga kasagutan sa makapangyarihang petsang ito. Ipinakita ng The Lovers na ito ay koneksyong pangkaluluwa mula pa sa simula. Hindi mo lamang inimbento ang tindi ng nararamdaman mo, ito ay nakasulat na sa iyong mga bituin. Ngunit pinaalala ng The Muon na may mga bagay pang hindi pa nakikita. At heto ang iyong mensahe, huwag mong sisihin ang sarili mo dahil hindi mo hawak ang lahat ng sagot. May mga katotohanan na itinatago ang universo hanggang sa handa na tayong tanggapin ang mga ito. At para sa iyo, Aries, ang oras na yon ay ngayon. Ipinakita ng The Tower na may kailangang mabasag upang dumating ang kaliwanagan. Aries, huwag mo itong katakutan. Minsan, ang pinakamahirap na katotohanan ang siya ring pinakakapagpapalaya. Kung may madidiskubre kang damdaming hindi mo inaasahan, o may mga pagtatapat na yayanig sa'yo, tandaan. Hindi ito narito para sirain ka. Narito ito upang alisin ang mga ilusyon upang makapagtayo ka sa matibay na pundasyon. At dumating ang The Star, ang iyong baraha ng paggaling. Ito ang pangako ng universo para sa'yo. Ano man ang mangyari sa Setyembre 12, hindi ka maiiwan sa dilim. Susunod ang liwanag. Darating ang paggaling. Mananatili ang pag-asa. Kaya ano ang dapat mong gawin, Aries? Malinaw ang mensahe, hayaan mong maramdaman mo ang lahat, ngunit huwag mong itali ang sarili mo sa nakaraan.
Kung ang hatak na ito ay magdadala sa muling pagkikita, buksan mo ang puso mo ng may tapang, ngunit may kasamang karunungan. Kung ito naman ay humantong sa pagbitaw, pakawalan ito ng may pagmamahal, hindi kapaitan. Parehong daan ay maghihilom sa iyo dahil parehong itinakda ng kapalaran. Tandaan ang kasabihang Pilipino, kung para sa iyo, babalik. Kung hindi, may mas mabuting darating. Aries, hindi ka pinarurusahan ng koneksyong ito. Ikaw ay inihahanda para sa pag-ibig, para sa paglago, at para sa hinaharap na tumutugma sa apoy na nasa loob mo. Magtiwala ka na anuman ang mangyari, ito ay para sa iyong pinakamabuting kapakanan. Bitawan ang takot. Kumapit sa pananampalataya. At alalahanin ito, ang iyong puso, kahit may mga pilat, ay nananatiling ilaw ng pag-ibig at liwanag. Iyan ang iyong kapangyarihan. Iyan ang iyong paggaling. Espiritual na gabay at ritual para sa Setyembre 12. Aries, ngayong ibinunyag na ang katotohanan, ang tanong ay, paano mo iaayon ang sarili mo sa enerhiyang ito sa Setyembre 12? Nagsalita na ang tarot, ngunit nag-aalok din ang universo ng gabay sa pamamagitan ng pagkilos. Dito nagtatagpo ang ritual, intensyon, at pananampalataya. Sa loob ng maraming siglo, ang mga Pilipino ay nagsasagawa ng simpleng mga ritual upang tanggapin ang mga biyaya at kaliwanagan sa kanilang buhay. Hindi ito mga mahika ng pagkontrol, ito ay mga gawa ng pagsuko, paraan upang ipakita sa universo na bukas ka, handa, at nais ng pagkakaayon. Sa Setyembre 12, kung kailan manipis ang belo at nasa tugatog ang iyong damdamin, makatutulong ang isang maliit na ritual upang patatagin ang iyong enerhiya at ihanda ang iyong espiritu para sa darating. Narito ang maaari mong gawin. Sindihan ang puting kandila. Ang puti ay sumisimbolo ng kadalisayan, kaliwanagan, at kapayapaan. Habang sinisindihan ang kandila, bulungan ang pangalan ng taong patuloy mong nararamdaman ang hatak. Pagkatapos, sabihin ng malakas. Kung para sa akin ang koneksyong ito, hayaang manatili. Kung hindi, hayaan akong maghilom at maging malaya. Sa simpleng pahayag na ito, hinahayaan mong kumilos ang universo para sa iyong pinakamabuting kapakanan. Hawakan ang dahon ng laurel, bay leaf. Sa tradisyong Pilipino, ang dahon ng laurel ay makapangyarihang simbolo ng kapalaran at pagnanais. Isulat sa dahon ang isang salita na kumakatawan sa iyong hinahanap, kaliwanagan, paghilom, o pag-ibig. Hawakan ito malapit sa iyong dibdib, huminga ng malalim, at isiping dumadaloy ang enerhiya ng iyong puso dito. Pagkatapos, ilagay ang dahon sa ilalim ng kandila hanggang sa tuluyang maubos ang sindi nito. Paglilinis gamit ang tubig. Matapos maubos ang kandila, hugasan ang iyong mga kamay sa isang mangkok ng malinis na tubig na may halong kaunting asin. Ang gawaing ito ay sumisimbolo ng pagbitaw, ang pagpapakawala ng anumang negatibong enerhiya, takot, o pag-aalinlangan. Habang dumadaloy ang tubig sa iyong balat, sabihin, handa akong tanggapin ang tanging para sa akin. Aries, ang ritual na ito ay hindi tungkol sa pamimilit sa isang tao na bumalik o pagmamanipula ng kapalaran. Sa halip, ito ay tungkol sa pag-aayon ng sarili mo sa katotohanan, kapayapaan, at banal na oras. Ang iyong maalab na puso ay nararapat sa kaliwanagan, at ang ritual na ito ang maglilinis ng daan para dumating ito. Pinaalalahanan ka rin ng espiritual na gabay na maging banayad sa iyong sarili sa panahong ito. Maaring maramdaman mo ang matinding emosyon, ngunit magtiwala ka na bawat alon ay nagdadala sa iyo palapit sa iyong layunin. Panatilihin ang pananampalataya, dahil ang Setyembre 12 ay hindi basta ordinaryong araw, ito ay pagkakataon mong magpakawala, mag-angkin, at yakapin ang biyayang nakatago sa hatak na iyong nararamdaman. Future Path & Destiny Alignment. Aries, matapos ang Setyembre 12, hindi na muling magiging pareho ang daraanan mong landas. Ito ang sandali kung kailan nagsisimulang mawala ang ulap ng kalituhan, at sa wakas ay ibinubunyag ng hatak na iyong dala ang tunay nitong kahulugan. Kung magdudulot man ito ng muling pagkakasama o ng pagbitaw, ang pinakamahalaga ay magiging magaan na ang iyong kaluluwa. Ang mga tanong na hindi nasasagot, ang mga gabing hindi ka mapakali, ang walang tigil na pag-iisip, lahat ng ito ay unti-unting nagiging kaliwanagan. Kung ipapakita ng tarot na ang taong ito ay nakatakdang muling makalakad sa tabi mo, mapapansin mo ang mga palatandaan ng muling pagkakaugnay. Maaaring dumating ang isang mensahe, isang panaginip ang gumabay, o kaya'y ang tadhana mismo ang magharap muli sa inyo. Kung mangyari ito, yakapin mo ng may tapang, ngunit huwag kalimutang dalhin din ang karunungan.
Huwag mong hayaang maulit ang mga lumang siklo, sa halip, lumikha ng bago, mas matatag, at karapat-dapat sa pag-ibig na dala mo. Kung ipapakita naman ng mga barahan na ang sagot ay pagtatapos, huwag mawalan ng pag-asa. Hindi kailanman kumukuha ang universo ng walang kapalit. Matutuklasan mong sa pagbibitaw ng mga bagay na hindi na para sa'yo, bubukas ang mga pintuang hindi mo inasahan. Darating ang mga bagong pagkakataon para sa pag-ibig, para sa paggaling, at para sa iyong paglago. Aries, ang kapalaran ay hindi tungkol sa pamimilit ng mga kinalabasan, ito ay tungkol sa pagkakaayon. Magtiwala ka na anuman ang mangyari ay nakatakdang hubugin ka tungo sa taong dapat mong maging. Ang iyong apoy ay hindi nakalaan para mabulok sa kalituhan, ito ay nakalaan upang magbigay liwanag sa daraanan. Pagkatapos ng Setyembre 12, lumakad ka sa landas na yon ng buong tapang, dala ang tiwalang mulat sa pool ay inihanda ka na ng universo para sa sandaling ito. Konklusyon at paanyaya. Aries, ipinakita ng paglalakbay ng pagbasa na ito kung bakit napakalakas ng hatak ng iyong puso, kung bakit napakabigat ng kahulugan ng Setyembre 12, at kung ano ang ibinunyag ng tarot tungkol sa iyong landas. Kinumpirma ng The Lovers ang Big Kiss, ipinaliwanag ng damuon ang hiwaga, ipinangako ng The Tower ang revelasyon, at pinagpalakan ng The Star ng paggaling. Ito ang palatandaan na hindi ka nakalimutan ng universo, ang iyong kaluluwa ay patuloy na ginagabayan tungo sa kaliwanagan at kapayapaan. Kapag dumating ang Setyembre 12, alalahanin mong igalang ang ritual, pagkatiwalaan ang iyong damdamin, at buksan ang sarili sa anumang katotohanang darating. Kung ito man ay muling pagkakasama o pagbitaw, pareho itong mga biyaya na nakabalatayo. Aries, ngayon naman ay ikaw ang tanungin ko, handa ka na bang yakapin ang katotohanang naghihintay sa'yo? Handa ka na bang buksan ang puso mo sa alinmang daang ihanda ng kapalaran? Ipaabot mo sa universo ang iyong intensyon, i-comment ang iyong zodiac sign panandang pandagdag, tinatanggap ko ang aking kapalaran, upang pagtibayin ang iyong pananalig.